So, after graduating, yung pinakaunang trabaho mo, call center. Hindi, sir. Nag-networking ako, sir. Ganun ako ka-agresibong yumaman, sir. Kasi di ba, yes, sir, sa totoo lang talaga. As in, agresibo talaga ako. Bahal, basta legal lang siya na kung kikita ako na pera. Malinis na paraan. Benta ako ng mga sabon, mga kahit ano, sa networking, ang nangyari sa networking, 3 years ba ako sa networking, hindi ako, kumita ako ng pera, pero nahirapan ako mag-sustain sa naka-under sa akin. Ang hirap mag-manage ng tao. Sobrang lalo na pag hindi kumikita. Nagbabanish silang lahat. So, hindi ako naging successful dun. Pero, sa networking, nag-mold ang mind ko, sir. Doon ako talaga parang binaliktad nila yung mind ko from employed na magtrabaho ako pero yayaman ako, magtrabaho, maging manager ako. Kasi yung pangarap ko lang noon, sir, maging manager ng Jollibee, sa totoo lang. Question ako ng teacher ko ng college, Shani May, ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung dream mo? Gusto ko pong maging manager ng Jollibee. Sabi niya, hindi pangarap yan, Day. Taasin mo yung pangarap ko. Sabi ko, hindi pala yung manager ng Jollibee? Kasi na-inspired ako sa tita ko kasi manager siya. So, nung nag-networking ako, doon ko na-realize, ang baba pala. Pag ganun lang yung pangarap ko. Like, binaliktad nila yung mind ko, sir, na dapat maging ganito ka. Business. Huwag kang mag-employed kasi, naku, ang hirap kung yan lang yung income mo. Okay lang naman yung, sabi nila, okay lang naman pag empleyado ka, pero dapat may another source of income ka. So, siguro naging ganito yung mind ko dahil sa networking talaga. Sila yung naka-help talaga sa akin na mag-mold. Grabe yung training nila, sir. Sa mga hindi nakakaalam, kasi syempre marami goal setting, mind setting. Grabe, sir. Syempre, hindi naman kasi lahat ng networking, ano nga yung tawag doon, yung parang may sabi kasi scam, maraming scam din di ba, naiintindihan ko, pero kung i-internalize mo lang yung training, ang dami mo makukuha, sir. Ang dami mo ma-realization. So, yun yung naka-help sa mindset ko talaga, sir, na hindi ako magiging empleyado habang buhay. Kasi yun yung tinuturo sa networking. I happen to talk also sa kasamahan ko before na she was into or she is into networking. Yan talaga yung gusto niya dahil maraming binibigay na mga training, personality development, goal setting, mind setting. So nag-iba talaga yung tingin niya sa buhay at sa pagtatrabaho at earning. So, buti at nakuha mo yon. Siguro yun yung nagamit mo sa sunod mo na trabaho. Yes, nagamit ko talaga. Ganito ba siya, sir? Hindi ako naging okay naman yung networking, pero hindi ako naging successful doon. Pero thankful pa din ako na nakasali ako. Kasi nag-iba yung mindset ko Imagine mo from employed na mindset na hindi magtatrabaho ako. Sabi pa nga ng nanay ko ron, magpa-maid lang ako Pero buti lang nakapagtapos ako ng college, tapos nag-networking ako, nag-iba yung mindset ko na hindi ka pang empleyado lang. Dapat maging business-minded ka, ganyan. So, nag-stop ako sa networking. Pero yung yung knowledge na ko sa kanila, nandun pa rin sa isip ko. May downfall ako nung time na yun after ko nag-networking. And then, napunta ako sa call center. Doon naman sa call center, thankful lang din ako sa company ko kasi hindi talaga siya, sir, stressful, hindi siya toxic. Na company, hindi din siya toxic na account. Like, napaka-chill lang ng trabaho. Like, okay lang. Kaso nga lang, panggabi siya. Kinaya ko talaga, sir, kasi mahirap ako maghahanap pa ako ng nagtry ako kasi financial management yung ko, sir, yung business ad financial management. So, teller ka, whatsoever, nag-apply ako, sir. Kasi ang baba ng sahod, sir. Like, 15,000, tapos minus pa ng mga ma-deductions pa, marami pang deductions. So, sabi ko 15,000, mag-boarding house pa ako. Sa Cebu to, sir, ha? Mag-board pa ako. Magpapadala pa, syempre. May mga kailangan ka pang bilhin para sa iyong sarili. Yes, sir. Ang hirap. Ang hirap, sir. So, nag-try ako lang. Yun lang kasi talaga yung parang malaki talaga yung kung gusto mo talaga agad-agad na may may earnings ka. So, call center. Nakapasok ako ng call center. Hanggang ngayon, nagka-call center ka pa No, sir, hindi na, sir. No, last March, nag-resign ako sa pagiging call center. Malalaman natin yan mamaya kung bakit nag-resign ka sa call center. Okay. Yes. So, call center ka, tapos? So, nung nag-call center ako, sir, 2 years din ako sa call center, sir.
Ang maganda lang sa call center is madedevelop yung communication skills mo. Hindi ka na mahihiyang makipag-talk na English speaking man yan or yung parang confident ka talagang makaharap kung sino. So, yun yung nangyari. Tapos, na-influence ako sa mga pamangkin kong nagti-TikTok. Kasi yung mga pamangkin ko, sir, mahilig mag-TikTok. So, ano bang meron sa TikTok? Nag-download ako ng TikTok, sir. Actually, sir, before nung pumunta ako ng Cebu, kasi, di ba, pagkatapos kong mag-college, na-downfall ako, umuwi ako ng Leyte. Tapos pumunta ako ng Cebu. Para mag-call center. Call center ako. Before ako pumunta ng Cebu para mag-call center, yung mga mga pamangkin ko, nagti-TikTok sila. Kung ano bang meron sa TikTok? Ang mindset ko talaga sa TikTok is nagsasayaw lang na may mga boobs, malaking puwet na yun yung ano ko. Yun yung nasa isip mo. Nasa isip ko pag TikTok talaga, dako, sayaw-sayaw na parang mga mga bubels at mga ay nako. So sabi ko ay nako, sayaw sa TikTok ganito ganyan. So habang na-influence ako sa mga sige, mag-download ako ng TikTok. So lang ako, sir. Nanonood lang ako. Hindi ako gumagawa ng content. So sabi ko, hala, ang daming views nito ah. May mga content creator na ang daming views. Pero, hoy, kaya ko itong gawin. Sabi ko sa sarili ko. Pero hindi siya sayaw. Yung mga dub, yung mga pa-cute-cute. Kaya ko itong gawin. Sabi ko. Pero yung phone ko nun, sir, Android. Ang hirap pag Android, sir. Kasi blurred yung front camera. So kahit maganda ka, sir, pangit ka pa rin sa camera. Kahit anong pa-cute ko dito, pangit pa rin ako. Pero nag-upload na ako, sir, ng 1, 2 videos, pero hindi talaga consistent. Kasi nga, parang entertainment lang talaga siya sa akin. So nung nagtrabaho na ako sa call center, hindi pa rin ako nag-upgrade ng phone. Kasi may mga priorities tayo, sir. Papadala tayo ng pera. So, hindi ako nag-upgrade ng phone. Naka-Android pa rin ako na phone. So, pero nagti-TikTok ako, sir, kasi parang yun na lang yung, yung parang hobby ko na wala akong ibang gawin, magti-TikTok lang ako. So, una talaga, sir, nagda-dub, tapos mga sayaw na, simpleng sayaw lang, hindi yung pakimot-ngembot kasi wala din naman tayong bubabels na ay papakita. So, yung mga kasama ko din kasi nagti-TikTok. So, na-influence din ako sa kanila, sa call center. So, yun. Nag-start doon. And then, may isang, naka-Android lang ako, sir, ha? Ang ginagawa ko pa, sir, para klaro yung camera, binaliktad ko yung, cellphone ko. So, kahit nagdadabdab ako, hindi ko nakikita yung face ko, para klaro lang talaga, sir, kasi wala akong choice, eh. So, may isang video lang na nag-viral. Anong video to? Hindi naman talaga siya ganun ka-viral, sir. Pero dumami yung views ko, sir. Dumami din yung followers. Yung sumasayaw kami ng friend ko na sa call center din, sa may hagdanan. Walang tao. So, sayaw kami. Sa middle na sa sayaw namin, may tao, sir. Lumabas. Tumakbo kami, sir. Iniwan namin yung cellphone, sir. Nag-viral siya. Nag-viral siya doon. Nag-start. Tapos, yun na, dumami yung followers ko. Isa-isa pa yun, hindi pa ganun kadami talaga. Yung paano lang, like, may dumagdag na 10. Happy ka na! Hala, may 2,000 followers na ako. Dami! Kailan to nangyari? Yung pandemic? Yes, sir. Sa call center na ako. Pandemic na. Hindi, pagkatapos ng pandemic, sir. Pagkatapos ng pandemic? Oo, pagkatapos na, so, sir. So, hirap ng buhay, no? Dahil pandemic, yun yung nga yung downfall ko, sir, nung pandemic talaga. Kaya nag-apply ako ng call center. So, yun na, nag-viral na. So, happy na ako. Nag-5,000 ang follower ko. Grabe. Na-motivate ako, sir, na magawa pa ng video, sir. So, gumagawa pa din ako ng video kahit nakabaliktad yung camera ko. Tuloy-tuloy na yun. Yung marami kang views na from that video. Yes, sir. Nagtuloy-tuloy na. Yung sunod na video, marami pa rin views. Hindi na ganun kadami, sir. Pero parang na-motivate ako, sir, kasi may nagpa-follow na sa akin, sir. May nagko-comment, "Hi, idol!" Pa-notice ko, hala, may idol! Para akong, pero normal lang talaga ang nangyayari na dito siya, tapos yung sunod na video, bumaba, sir. Tapos ganyan talaga. That's normal, di ba? Yes, sir. Yes, sir. So, ang kailangan lang dito ay persistence. Consistent ka dapat. Yes. So, pinatuloy ko pa rin, sir, kasi may magko-comment na, sir, na idol. Tapos, gwapa ka, ayo. So, hala, gwapa ko. Sige, so, gumawa pa ako ng maraming video. Hanggang,
dumami din yung followers ko, sir. Kasi yung ano ko talaga, pakit-cute lang talaga, sir. Kasi wala din naman ako ma-share. I-share ko yung buhay ko. Hindi pa ako confident na kasi wala pa, hindi pa ako nagsasalita doon sa TikTok ko, sir. Nagdadab-dab lang, nagsasayaw lang, pakit-cute lang. Tapos, nung dumami na, naging 10,000 na ata. Sabi ng friend ko, or 20,000. Hinintay ko talaga, sir, mag 20,000. Sabi ko, pag mag 20,000 ang follower ko, bibili ako ng cellphone, mag-upgrade ko ba? So, nag 20,000 siya, sir. Doon na, parang, naging love ko na siya. Yung hobby ko parang... Naging love mo na, naging gusto mo na talaga. Gusto ko na siyang gawin, sir. Everyday, parang nakasystem na sa katawan ko na magti-TikTok ako. So, doon yung nag-start, nung nag-upgrade ako, mas dumami yung followers ko, sir. Nung nag-upgrade ako ng phone. Kasi mas klaro. So, nag-upgrade ako ng phone, and then... Nag-affiliate? Hindi pa, sir. Yung affiliate, sir, last 2021, August ata yun, or something, hindi pa yan, sir. Nung nagti-TikTok ako, sir, wala pang income, sir. Basta TikTok lang. TikTok lang talaga. Maka-views lang, maka-cute-cute lang dyan. Basta may mag-validate lang sa pa-cute-cute mo dyan. Okay na yung feeling mo, di ba? So, wala pa yung affiliate, sir. Hindi pa ako nakaka-income talaga dun sa TikTok. Kahit 20,000 followers na ako, wala pa yung income, sir. Ang nangyari, na-curious ako kasi may may message na sa akin na mag-ganun sa TikTok. Kahit 20,000 followers na ako, wala pa yung income, sir. Ang nangyari, na-curious ako kasi may may message na sa akin na magpapa-product review. Ako, wala. Paano ko to i-review? Wala akong sa marketing na ganito yung product, maganda, ganito, ganyan. Tapos, lumabas yung affiliate na yan, sir. Pero nag-start talaga ako na may nakipag-collab sa akin na product. Pero walang bayad. Yung product lang, sir. Yes, binigyan ng product. Tapos walang bayad. Walang bayad. At least may product ako na pangpaganda. So, doon nag-start, sir. And then, sa TikTok talaga Sa TikTok ako nag-start, sir. Pagkatapos ng ng mga kulab-kulab, marami nang pakulab-kulab sa akin, pero walang bayad pa rin.